This is a T-Bone production, coming to you live from Dubai. A live segment for Filipinos loaded with tips and insights. Standing out, speaking out. It's entertaining. It's informative. It's interactive. And we want you to be a part of it. Standing out, speaking out. And now, here's your host, Kabayan Rico, live from Dubai. Financial freedom. That is the reason why we left our families behind and we traveled, we worked abroad just to reach that thing, financial freedom. We want to achieve what we truly desire in life. In fact, kahit nasa Pilipinas tayo, naghahanap talaga kayo ng company na malaki ang sahod so that we can give our families a better future. This is the sad reality. Many people fail to achieve financial freedom dahil hindi naman gaano kalaki ang sahod ng karamihan. So, you will never get rich working for a boss. Yun talaga ang isipin natin. At kung meron kayo nakikita na iba na employees who achieve financial freedom, tanungin nyo, nangyari yan dahil they are looking for another stream of income just to make sure that they will realize their dreams in life. Magandang umaga mga kababayan. Nagpabalik na naman si Kabayan Rico sa ating Standing Out, Speaking Out. At ngayong araw na ito, napakaswerte natin because we have a guest that would share insights on how to succeed in multi-level marketing, or you can call it direct selling, networking, and franchising as well. Kaya ito na yung pagkakataon natin para matuto tayo from kung sa kung pa ito, expert in the field. Kasi ang tawag ko nga sa kanya dapat, Madam, bakit madaming pera? Pwede itong utangan. So join us for the next 1 hour as we share with you insights on our topic this week. Gusto ko ba nang batiin yung mga kaibigan natin in the Middle East? Marami tayong mga kaibigan from Qatar, Bahrain, Kuwait, Saudi Arabia, Jordan, Israel, at yung mga nasa Pilipinas pala, hapon na ngayon, sa magandang hapon. Katatapos lang ng pananghalian, sigurado ako. And for other Filipinos in other parts of the globe, madaling araw at gabi. Wherever you are and whatever you are doing, I'd like to thank you for joining us in this week's episode. Kasama ko pala yung, pag malalaman niyo yung title niya, sasabihin niyo, ang mahal niyan. Oh,
international franchise consultant, no? Pag makikita nyo, nakita ko nga yung check-in ito, kaya sabi ko, kailangan buti na lang nirecommend ni Direct Mike. Yan, Kuya Rico, imbitahin mo yan. Kasi yan talaga ang epitome of a millionaire. Oo, ito yung grand leader ng Aerolista, UAE. At nako, marami itong team leaders in other parts of the globe. Kaya mamaya, malalaman natin. I'd like to introduce her. Tingnan mo, beauty. Baka akala nyo, beauty pageant ito, ha? This is the episode of Standing Out, Speaking Out with Kabayan Rico, our guest, Mabel. Bel, bumati ka muna. Hello, good morning. Yes. Good morning, world. Grabe. Sobrang excited. Kanina pa po ako excited, Kuya Rico. Mas doble ang excitement ko. Oo. Ang daming nanonood ngayon. Aerolista UAE. Of course, marami pong nanonood sa Philippines. Sa Canada, sa USA, sa Switzerland, and of course, kahit sa Hong Kong, sa London, sa Japan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for having me here. Ako, kinakabahan ako Kasi sa dami mong minimension na countries, no? Ito na siguro ang pagkakataon na I'll say goodbye to being single. Wow! Kasi marami nang magkaroon ako ng maraming friendship nito. Oo. Opo, nakikilala kanila. Si Sir Rico po, marami po kami tagahanga niya. Gusto kong batiin yung 4.1 million followers ng T-Bone. Yes. Yung 4.1 2 weeks ago, ha? So that means that now another figure. Kaya I'd like to thank Direct Mike Nerpiol for giving us an opportunity to have this type of podcast. Ang ganda ng topic natin, Bel. Teka muna, bati tayo since nag-mention ka kanina ng mga leaders from the different countries, mamaya magbanggit ka ng pangalan, ha? Yes po. Kasi hindi pwede yung generic. Hindi uso sa atin yan. Join us for the next 1 hour kasi sigurado ako na marami tayong matutunan. So if you are ready, stay where you are, stay close to our Facebook page because we will be right back with our exciting topic when we return. Not bad, huh? I think it needs something. And all time high. Whoa, hold it. Maybe something more bullish. Bullish? I mean, it has to be out of this world. No. What we really need is something seriously next level. Now that's next level. Well, if you're planning to venture into cryptocurrency, you need to view that always para alam nyo yung Bybit. So, gusto kong batiin ulit yung mga nanonood sa atin. Welcome to another episode of Standing Out, Speaking Out. Pag-usapan natin ang magandang topic, di ba? How to make it big. How to succeed in network marketing and franchising. The main reason why we are bringing this topic is ang dami kasing yumaman sa network marketing pero ang dami ring na-scam, no? Kaya para maiwasan yung mga na-scam dyan, we need to discuss this. At para matulungan naman yung mga baguhan na hindi nagsasayang ng kanilang panahon. Kaya, Bill, ikaw, dati ka naman huwag na natin banggitin yung company, ha? Oo. Pag-usapan na lang natin yung industry in general. Yes, yes. Kasi, bawat Pilipino ay mangarap talaga maging entrepreneur, negosyante, di ba? And speaking of negosyante to achieve financial freedom, there are two scenarios, there are two actually options, yung traditional business at saka yung multi-level marketing. Pag traditional business kasi kailangan pa natin yung office rental, kailangan mo yung payroll, visa ng staff, inventory,
Power, ang dami, sakit ng Marami, ulo. sobra. O kaya, sabi ng iba, the best option is multi-level marketing. Para sa'yo, bakit, anong maganda sa multi-level marketing? Ay, Rico, ang gustong-gusto ko yung tanong na yan, sobra. Kasi sa multi-level marketing, hindi mo na kailangang problema pa ng pagpakuha ng mga license or everything. Hindi ka na mag-hire ng mga staff at hindi lang yan, napaka-minimal po ng investment niya. At hindi lang yan, you can do it part-time kahit may trabaho. Oo, huwag mo nang mag-resign. Yes. Oo, yung iba nag-resign agad eh. Diba? Oo. So, pwede mo siyang isabay and hindi mo kailangan na nakagraduate. Ito yung mga hindi na kailangan ng higher education, di ba? Yes. Kahit walang pinipili, wala pong linya-linya. At hindi lang po yan. So, hindi mo kailangan mag-rent ng space. Oo. Wala nang masyadong malaking kapital para mag-renta pa. Di ba? At saka, walang age limit yan. Oo, di ba? Pwedeng millennials, di ba? Pwedeng millennials, yung feeling millennials ba? Yes, yung mga nasa SK bracket of the population. Ano yung SK bracket, alam mo? Sobra 40 ba? Oo. Meron naman tayong mga ES category. Ako, ES category ako eh. Alam mo yung ES category? Endangered species. Oo. Ang synonym niyan, senior citizen. Para pala. Oh my goodness. Ngayon, alam niyo na ha? Ikaw talaga. At saka hindi lang po yan. Grabe, yung potential income nasa MLM. Of course. At saka yung passive income. Residual income. Yes, grabe. At saka yung hindi lang yan po ha. So, kahit kayang-kaya mo siyang isabay kahit nasa work ka o nasa bahay of course. Huwag ka lang magtrabaho naman sa MLM na sa opisina, di ba? Ay, hindi pwede. Lalo na, yung iba kasi, may sakit na AIDS, AIDS, as if doing something, di ba? Lalo na pag nandiyan ang boss. Yes. No, pero pag wala ang boss, prospecting ang ginagawa, di ba? Yun ang iba. At saka hindi lang po yun, ha? Grabe, hindi mo na kailangan mag-hire ng staff. Of course. Walang overhead expenses. Ay, grabe. At hindi lang po yan, yung leveraging system. Alam mo yung leveraging system? Yung ipaliwanag mo nga para sa mga baguhan kasi yung mga baguhan kasi ang term na palagi nilang naririnig beverage, no? Pero ang leverage bihira lang. So, would you like to explain ano yung leveraging? Di ba? Grabe, ito po yung pinakamaganda yung narinig nyo kanina, no? Kay Kuya Rico na pag isa lang yung source ng income mo at salary lang yan, kahit sobra, magtrabaho ka man ng donkey, hindi mo makukuha yung life goals mo. But with the MLM, tapos may leveraging system pa, may proven and effective system pa, trust me, mas mapabibilisin lang po dito na kunin mo yung mga life goals mo. At saka stress reliever. At saka marami kang makikilala, no? Lalaki yung family mo. You can extend your sphere of influence. Yes. Ay, Diyos ko, yung mga kasamahan ko dyan, siguradong excited silang marinig na, i-shout out ko kayo mamaya. Mamaya. Yung pangalan ha, dapat may pangalan. Yes po, nakalista yan. Tingnan natin kung sinong nanonood sa atin. Bagitin naman natin. Proud Iralista Apollo Miguel. Hello. Meron. Neil Jefferson Amador. Grabe talaga yung masisipag na mga Iralista in full force. Yes, Iralista worldwide. Gusto ko pong i-mention na ngayon, hindi ko na papatagalin pa. GM Ann, GM Rai, Coach Jean, grabe yan, Coach Benji, Coach KM, lahat ng mga GLs, of course, mamaya, isa-isahin ko kayo. Inuna ko lang sina GMs. Ngayon, let's continue. Ano pa? Yes, of course. Ang sarap pag-usapan nitong segment na to, no? Kasi ito po yung napapanahon na kailangan ng tao ngayon. Lahat kasi pandemic lang yung nawala, di ba? Pero yung virus pa lang nawala. Pero yung effect ng pandemic andito pa din. Sa dami na nakakausap kong tao, ang dami pong naghahanap ngayon. Talagang as ina, hindi nila alam kung paano sila makaka-survive. And this is the right time mag-join sila sa MLM. Alam mo, Bel, na when the pandemic started, takot yung mga tao. Kasi maraming kumpanya na nag-close, di ba? Pero hindi nila alam na yung pag merong disruption, merong opportunity. Di ba? Kasi pag for every pain points of a person, merong opportunity na naghihintay. Palaging may best solution. Diba? Kung wala itong pandemic, do you think Zoom will make it? Yes, diba? of course. Hindi lang po yan. Alam mo po ba, yung pandemic, naging blessing po yun sa aming lahat.
Marami po kasi talagang natupad yung mga pangarap during the pandemic. So, ang sarap kasi nung yung akala mo yung matuturn mo yung yung lahat ng challenges into victory or yung lahat ng mga pressure into passion. And yun yung nangyayari sa MLM. Nami-misinterpret lang ng iba kung ano siya, pero sa totoo lang ginagawa nila yan kahit ng bata pa sila. Ay, oo. What is MLM? Oo. Yung iba nga halimbawa, tanungin ka nga, saan mo nabili yung cellphone mo, di ba? Magbanggit ka ng tindahan, nagbanggit ka ng brand. Nag-recommend ka sa mga kaibigan mo, hindi ka naman kumita. Yes, di ba? tama. Pero itong MLM kasi, if you are promoting your own product to other people, you earn. Kaya nga, at saka yung binanggit natin na leveraging, di ba? Yung leveraging. We are taking advantage of, we are benefited. Yung OPM, other people's money, other people's time, other people's effort, di ba? Yes. O yun ang kagandahan. Ang sarap niyan. Pag-uusapan natin yung mamaya pa, Kuya Rico. Ang sarap pag-usapan yan, talaga. Sabi nga nila, I'd rather have 1% of 100 people, 1% of the effort of 100 people than 100% of my own effort. Di ba? Yes, yes. At kung maiintindihan lang ng lahat ng mga nakikinig at nanonood ngayon, yung power ng multi-level marketing, so sasabihin ko sa inyo, mawawala yung takot nyo. Kung talagang nasa tamang grupo. Depende. Kung nasa tamang grupo. Di ba? Yan ang keyword. Kung nasa tamang grupo. Alam mo, sa daming naglilipa ng multi-level marketing, Bel, hindi naman lahat kasi kailangan talaga natin magkaroon ng due diligence. No? Yes. Kasi magtaka ka, uy, meron ng bago Tapos makikita mo, ito yung mukha ng dating upline ng kuwan nagtayo ng sariling kuwan, di ba? Kaya, we will tackle that issue, Dapat talaga malalaman ng mga nanonood sa atin kung ano ba talaga ang gagawin bago ka sasabak sa isang multi-level marketing. We will be back because we'll have more insights after this break. Not bad, huh? I think it needs something. And all-time high! Whoa, hold it. Maybe something more bullish. Bullish? I mean, it has to be out of this world. No, what we really need is something seriously next level. Now that's next level. Thank you for staying. Welcome back to Standing Out, Speaking Out with Kabayan Rico with her guest, yung Madaming Pera, Mabel Terrenueva. Bel, yes. Alam mo na, kasi nagbanggit ako na maraming naglilipa na mga multi-level marketing, right? At kawawa yung mga tao na sumali na hindi nag-investigate, no? Anong advice ang maibigay mo? Ano yung mga factors na dapat tingnan mo na bago tayo sasali? Tama, ang gandang tanong niyan. Sobra. So, dapat guys, yung mga lahat ng nanonood ngayon, tandaan nyo to, kung sasali kayo, kailangan tingnan nyo muna yung legality ng company. So, kailangan legit yan. Hindi lang basta legit, kailangan stable yan. Ay, naku, importante yung stability. Stable, sobra, dapat, hindi lang yan, dapat at least more than to 10 years, more than 5 At saka, alam mo talaga na maraming pera. Iba kasi yung sasali ka tapos wala ka palang puhunan, ang ginagamit mo yung PE ng tao. Paano yun? Di ba? Meron may nakapagsabi sa akin na nagtayo, apply ng iba, tapos bigla na lang kasi parang kung natanggal doon, nagtayo ng sarili, tapos kulang sa investor, Kasi hindi biro ang magtayo ng kuhan. Kuya Rico, may ganun pala. Pero mag-invest ka pa doon sa program. Yung program lang, yung Complan, mahirap yun. Yes. Kaya, yung iba,
ang pay-in ng mga bago, yung hinihikayat nila, yun ang gagamitin puhunan. Paano yung payout? Wala. Oh. Grabe yan. Narinig nyo yung guys. Totoong nangyayari po yan. Kaya, importante, kung kayo ay papasok sa MLM, dapat talaga tingnan nyo legit yung company. Dapat yung mga may-ari niyan, may pera. Sabi niya, hindi lang yan, dapat may puso. May puso. May puso. Oo. At saka dapat, more than 5 hanggang to 10 years siya. At saka dapat, yung produkto niyan, dapat world class. Hindi basta pipitsugin na, alam mo na yung produkto, dapat super effective yan. Hindi lang yan. Dapat alam mo din kung saan nanggaling yung mga produkto niyan. At saka, importante din, complan. Of course, kasi gusto nating mabago ang buhay, di ba? At dapat may existing opisina yan. Dapat yun talaga. Para mahabol mo naman. Sana ba yung pa namin? Payout. Di ba? Kung walang opisina, wala. Yes. So, malalaman mo naman yan Depende yan sa kung nasang country ka man ngayon. Huwag kayong basta mag-invest sa multi-level marketing companies na alam mo na, nako, dapat smart ka talaga. Aralin mo muna. Aralin. Hindi man aralin. At least, imbestigahan mo na muna. Ginawa ko yun. Ganon. So, dapat smart po tayo kasi hindi basta ang perang yan pinaghihirapan natin. Of course. Hindi yan napupulot. Gusto kong batiin muna, Bel, yung mga palaging nag-share sa ating episode, no? I'd like to say hi to Donya Marlene Kemp ng Canada. Ito, paragi itong nag-share din. Joselito Bautista from Greece, J-Boy Tupas from Saudi Arabia, Neil Galoy from Saudi Arabia, Art Lumantas III from Qatar, RJ Maclang from Canada, Nene Herodias from Israel, Joy Lore from Korea, Kit Canyalita from Spain, Uncle Joe from Agusan del Sur, Mexico, Bersola from Kuwait, Doc Ronnie Molina, ito yung father ni Kim from Saudi Arabia, Bobby Ero from Qatar, Rizaldi Maclang from Canada, Roy Sinining from Saudi, and Emma Bendejo from Butuan City. Magbanggit ka nga ng pangalan. Ayan, of course, salamat na muna sa high profile, no, kay Ma'am Jana at kay Ma'am Jem. Thank you dahil sa kanila dito ako. And of course, sa Tibon, no, ayan. Nagbanggit ka ng pangalan, Jana, ha? Nagbanggit ka. Jana! Direct like kay Ma'am Jana. May sorpresa kami sa inyo mamaya. Thank you so much po. Salute po kami sa inyo. And of course, si GM andyan sila, nanonood sila ngayon. And of course, si GM Rice. Realista Worldwide. Nako, mag-ingay. Comment nyo dyan yung mga country nyo kung nasan kayo ngayon. Dyan sa comment box, no? And of course, hindi ko makakalimutan, yung nagturo talaga sa akin. Talaga unang tao naniwala sa akin sa industry na to, Coach Jean! Ayan ang Kiola! Nanonood pa si Coach? Yes! Grabe! Coach Jean! Maraming salamat, Coach. Of course, si Coach Benji sa Philippines yan, and lahat ng mga Millionaires Club and Coaches and GLs. Hello po. Love. And of course, the Rising Phoenix, Switzerland. GL Lorna, T. Elizel, T. Laura, Lynn, and of course, TL Ariel, Ireland. Ayan. Of course, TL Claudia. Of course, si TL Lloyd sa Philippines. At si TL Cindy na naandito kasama ko. Ang dami nito. Tatapusin ko na ba ngayon mamaya? Of course, Diamond Star, Switzerland. TL Marisa, Germany, Ma'am Femi, and of course, Ma'am Marie Chris sa Switzerland. And of course, sa Italy, Team Grande, ayan. TL Lorna, Ma'am Jeline, Ma'am Dulcie, Ma'am Ryan, at sa lahat ng team. Ang dami. May Team Survivor pa, no? So, Ma'am Regina sa New York, kaway-kaway. Mag-comment kayo dyan sa comment box. Of course, si Ma'am Concon, si Ma'am Chow, of course, si Ma'am Mariette, at lahat, of course, lahat po, ang dami-dami nila. And of course, sa Team Incredibles, ayan, andito kasama ko. Nabanggit mo na ba si HR manager? Ay, of course, mamaya, nandito yan sa listahan. Sige, kapagutin ko na ngayon. Talaga naman, special mention. Team Apex, ayan na. Ma'am Lynn, ayan. Si TL Len, nandito kasama ko ngayon. And of course, si TL Chris kasama ko ngayon sa Team Incredible. Meron pong, ang Team Incredibles, meron po yan sa Japan. Ang kanyang mother. From the land of the rising sun. Nagiging family business na kasi nila ito. Si Ma'am Eri, and of course, si Ma'am Lai. Of course, yan na muna. Mamaya yung iba. Para meron pa. Teka muna. Speaking of network marketing, Bel, no? Marami kasing, although makikita naman natin na merong yumaman, di ba? Naging milyonaryo. Pero hindi lahat, no? Maraming
pumalpak, maraming failure na resulta dahil wrong choice of a company, no? Yes. So, yes. With your analysis, ano ang mga mistakes, no? Bakit sila, I'll rephrase my question. Ano ang dahilan kung bakit pumalpak? Number 1 po, yung support system. Okay. Yung company. Yung company. Pag maling grupo kasi yung nasamahan mo at walang solid support system, Mm. mahihirapan yung halo pat nagsisimula ka pa lang. Oo. Karamihan nangangapa. Mm. So, pag wala nun, mahirap talagang gawin yung yung kaya number 1, importante, maghanap kayo talaga na may solid support system. And of course, yung walang generating income na company na basta pasasalihin ka lang after na makasali ka tapos na. Alam mo, problema kasi yan, no? Kasi pag lalo na pag walang solid support, no? Yeah. That boils down to one issue, no? Weak foundation. Yes. Oo. Yes. Kaya madaling sumurrender. Yes. For me kasi is kung nag-aral tayo ng 14 years, no? As estudyante, 6 years sa elementary, 4 years sa high school, college another 4, di ba? So, ilan lahat? 10 years. For 14 years. 14 years. 14 Okay, years. yeah. Ilang subjects yung memorize natin? More than 100. More than 100. Di ba? Malaki yung ginastos. Yes, Di ba? yes. Oo. So that means na we are wasting 14 years. Pero Yes. itong multi-level marketing, you will only have to master 4 subjects. Di ba? Yes, yes. Company profile, compensation plan, presentation skills, And prospecting and handling rejection. 5 lang, yes. no? At saka hindi lang po yan. Karamihan sa nagpe-fail sa ganitong industry is ayaw nila mag-training. Hindi sila open to learn. Wala eh. Maraming guilty niyan. Hindi Maraming, sila open to learn. Saan ka ba naman, paano mo ba naman papatakbuhin yung negosyo mo kung hindi mo siya aaralin? Kailangan may focus ka talaga. So, ang problema kasi niyan, kung sinabihan ng yung nag-share ng, akong bahala sa'yo, mag-register ka lang. Oy, meron ganyan. No? No? Hindi ba, instead of duplicating himself doon sa downline, no? Akong bahala sa'yo, no? So, ang nangyari, itong upline is magkaroon ng over-dependence sa upline. dapat pag nakarinig kayo ng ganon, mag-isip na kayo. Oo. Mag-isip kayo kasi ang negosyo dapat hands-on ka dyan. Dapat alam mo yan. Dapat every angle niyan, alam mo yan. Tsaka dapat yung interest mo, yung focus mo. Kung ikaw ay mag-start at ayaw mo nang mag-effort, huwag ka na mag-start. Masasayang yung pera mo. So, kailangan yung effort, yung interest mo, at higit sa lahat, yung passion mo dapat na andon para maiwasan mo mag-fail. O, hindi lang po yan, no? Yung lack of consistency. Ay, nako. Ito, maraming friendship natin na guilty of that. Opo, diba? opo. Oo. Kasi ikaw, I'm sure na meron nakita sa check mo na 3.5 million. Okay. So, may excite pag nakita ito, si Mabel, 3.5 million ang kinita, di ba? So, when you invited him or her to a presentation, di ba? At nag-join dahil nakita yung check mo, ang lakas ng sigaw, power, payaman! Di ba? Pero noong after 3 months, 4 months, nahihirapan na. No? Yes. Kasi ayaw mag-attend eh. No? So, instead na power, iba na. Power, wala na. Parang wala ng energy. Wala ng energy. Kasi po dapat talaga pag nasa tamang grupo ka, kasi number 1 talaga nito dapat nasa tamang grupo ka, no? So, pag nasa tamang grupo ka, bago ka pa man dyan sumali, so alam mo na talagang secured ka na, yung consistency dapat ikaw din mismo, you have to give the effort kasi yung power of consistency dito sa MLM, grabe yan. Don't underestimate the power of consistency. Kasi yung effort mo, given na yon, basta consistent ka, magiging normal na lang sa iyo mag-share, yung prospecting list mo, regular mo na yung gagawin. Basta kailangan talaga, pag nag-start ka dito para hindi ka mag-fail, importante is naka-ready ka emotionally. You can handle the rejections as well. Yun po kasi karamihan kaya nag-give up na sila. Kasi pag na-reject na isang beses pa lang nare-reject, ayaw na. Nako, lalo na yung mga balat sibuyas dyan. Yes, yes. Oo.
kahit anong business yung pasukin mo, yung rejection, kakambal mo Ay, yan. bata pa tayo. We're used to Nare-reject rejection, na tayo, di ba? oo. Ilang beses, no, naalaala mo, when we were still young, sabihin ng, Nay, pwede papasyal ako. Hindi. Di ba? Oo, ayun, Nay, rejection. pwede ko itong gawin. Hindi. Oh. So that means that when we were still young, sanay na tayo sa rejection, di ba? Kaya dapat, huwag na tayong ready ka magpa-affect na. ng rejection. Kasi mas mahirap kasi maging failure ka at maging empleyado ka na Oh. lang for the rest of your life, no? Kaysa naman na kung gusto mo para maiwasan yung hindi ka mag-fail dito sa ganitong industry, so kailangan yung power of consistency, tapos yung effort mo, at hindi lang yan, huwag ka kaagad mag-expect na kikita ka na kaagad. Of course. Aral ka muna. Remember, Aral mo siya. Oo. no pain, no gain. Yes. Kaya be Oo. ready to Oo. exert and show your best. Kasi pag wala ka pa, petex-petex ka lang. Wala, no? Especially earlier, you mentioned focus. Yes. Di ba? Dapat. Nako. Di ba? Ito. Natatawa siya. Isa focus. Kasi naalaala ko tuloy na may mga tao kasi na pag hindi nag-succeed in this company, di ba? Tapos, meron na namang bago. After 6 months, Yeah. uy, doon na naman. Power! Iba na naman, di ba? Yun yung nagiging- Tapos, after, hindi na naman, no? Yung tinatawag ba na shiny object syndrome, no? Na pag hindi Totoo nag-succeed, lipat na naman sa kanya. Totoo yan. Totoo yan. Walang commitment. Wala Walang talaga. commitment. Walang commitment. Ay, meron siyang commitment. Oh, I'll saan? try. I'll try. I'll do it, di ba? Dapat sana, I will do it whatever it takes. Whatever it takes. Oh, yun ang Oo. ganong klaseng commitment. Kasi dapat kung nagdesisyon ka na at pumasok ka na dyan sa company na yan at pinaniniwalaan mo yan, na yan talaga yung makakabago ng buhay mo, yung makukuha yung life goals mo. At dapat consistent ka, committed ka, at hindi lang yan, hindi ka dapat nakadepende dun sa mga leaders na nag-invite sa'yo. Kasi negosyo mo yan eh. Oo. Negosyo mo yan. Alam mo yon, hindi naman yan negosyo ni coach, hindi naman yan negosyo ni upline o negosyo ni ganito. Yung iba po kasi, kaya nag-fail sila dito, they are thinking na pag nagbigay sila at nagbayad sila, kikita na rin sila kung ano yung kinikita ng mga nag-invite sa kanila, which is not. Ay, nako. Oo. Dapat galingan nyo, ipakita nyo na kaya. Yun bang, nagbanggit ka ng focus, no? Gusto niya talaga Distractions. Marami. Ayan. Merong iba na 3 ang sinalihan, 4. Di ba? Ayun. Kasi pag hindi successful dito, nandoon na naman. Paano ka magkaroon ng focus? Di ba? Palusot pa yung iba eh. Hindi naman conflict kasi ito, cryptocurrency. Tapos ito naman is beauty products, di ba? Ito naman, kape. Dapat po at least isa lang. Isa lang talaga. Kasi negosyo mo yan eh. Kaya nga, follow one course until successful. No? Yes, Huwag ka nang kung gusto andyan. mo maging successful, you have to focus. Laser light focus. Andun doon mo kukunin talaga yung goal mo. O, di ba, team? Totoo. Ano pa? Ano pa ang mga reasons? Isang mga reasons, nako, ito talaga. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magalit. Dahil sa pool kayo. Dahil sa pool kayo. Sabay ganun eh. Anak ko, alam mo ba? Paano ko sasabihin? Total, hindi naman tayo nagbanggit ng pangalan ng kuwan eh. Let's just cite a scenario. Parang ganun. So guys, kaya nagpi-fail kayo dito kasi sometimes tamad kayo. At saka hindi lang po yan, believe to yourself, hindi po sila naniniwala sa sarili nila na kaya nila talagang gawin. Paano? No? They join for the wrong reason. Yes. Diba? Hindi naman nila nakikita yung benefits, hindi nila nakita how beautiful the business is. Pero nag-join dahil ang nag-share si Kumari, si kumpare, diba? Or brother-in-law. Kaya hindi, you join not because of the opportunity, but just to please the person inviting you. Yun ang problema eh. Tapos pag hindi naging successful, inaaway. Ano ba yun? Alam mo po, pag hindi ka naging successful, kung ano man yung pinasok mo, walang pwedeng dyan sisihin dyan, kundi tayo mismo rin. Kasi in-share lang naman sa'yo ni Kumare, ni ate, di ba? Yung gano'n, no? Ang tanong kasi niyan, Bel, is, are you doing income-generating activities? Yes. Yun lang naman eh. No? Yun lang eh. Simplihan lang talaga.
Oo, kaya kung gusto mong maging successful dito at ayaw mo mag-fail dito sa industry na to, nako, pakinggan nyo yung mga advice namin mamaya. Oh, ano pa? Ang dami. Oh, magbanggit ka pa. Oh, para sigurado na yung mga manonood sa atin will learn, no? Yes. Number one pa po, ito talaga usually nangyayari ito sa lahat. Hindi lang sa mga OFW. Even yung mga may business may existing business na naghahanap pa rin ng opportunity, no? Sometimes they fail din dito sa multi-level because they are trying to kung ano yung ginagawa nila sa dati nilang business sa traditional, gusto din nilang i-apply dito sa MLM, which is sa MLM kasi may mga proven system na siya. Tsaka na dapat i-adapt lang nila. So minsan yung overthinking, yung over-expectations, at tsaka yung ayaw matuto talaga, ayaw mag-submit sa system. Lalo na yung may IKEA mindset. Ano yung IKEA? Acne. Oh, I know everything already. Yes, yung acne, mga alam ko na yan. Alam ko na yan. Yung mga tao talaga na nagmamarunong. Yes. Importante kasi sa atin talaga, we really need to humble down. Hindi pwede yung MBS. Yes. Masyadong bilib sa sarili. Masyadong bilib sa sarili. Naku, aray ko. Ang dami na tamaan nun. So, guys. Nag-disclaimer ka naman so okay lang. Diba? Bato-bato sa langit ang tamaan. Sabi ko sa inyo sa comment dyan sa box, sino yung acne before na ngayon hindi na? Comment kayo dyan. So, ako po talaga sobrang na-appreciate ko itong multi-level marketing. Because of, isa din ako sa nag-failed before na. So, nung ma-realize ko na, iba yung yung grupo mo na may solid support system na talagang hindi ka titigilan Hindi ka titigilan na mag-succeed dito. So, ikaw na lang talaga yung sasabay. So, minsan, kaya nagiging fail din po sila. Ayaw nilang makinig. Yun. You said it right. Okay. Kaya, yung mga natatamaan dyan. Kaya kung gusto mo maging successful dito to avoid failures in this, simplihan mo lang. Huwag ka mag-analyze. Yung iba nga ay, yung mga tao na perfectionist. Yes, diba? Maraming ayaw kumilos kasi hintayin mo na dapat magaling na ako bago ako sasabak, di ba? Yes. Wala hindi naman kumikilos Saka hindi lang po yan Yung iba, ang gusto dito sa MLM, yung mag-i-invite mo na sila na mag-i-invite bago mag-register. O yung iba naman, nagre-register lang tapos pinapa-invite yung iba. Ang daming reason So, hindi po pwede yun. Kailangan talaga, ikaw mismo, inaral mo siya, ikaw mismo magpapatakbo niyan. Kasi business mo yan. At saka, dapat naniniwala kasi ginagawa mo at naniniwala ka sa sarili. Ito lang yung, lalo na yung mga over-dependent sa upline. Yung future niyo ba, yung pangarap niyo sa buhay ay nakasalalay sa upline? Yun lang ang tanong, di ba? May pamilya pa yung upline, di ba? Ang dami pang downlines. Ikaw lang ba? Bakit? Miss Universe ka ba? At ikaw yung pagtuunan ng pansin ng, di ba? Yes. So, dapat talaga, tama po yun. So, hindi mo pwedeng masisi kung sinong tao kung hindi ka magiging successful dito. Ayan. Talagang sa kamay mo yan nakasalalay. Kailangan ikaw mismo consistent ka, masipag ka, ginagawa mo siya everyday, higit sa lahat. Dapat, mamaya ko na lang nabanggitin yon. May gusto akong sabihin sa inyo mamaya. Pero, tingnan niyo may sasabihin siya. Kaya huwag kayong aalis. Stay where you are because we will be right back in a short while. Not bad, huh? I think it needs something. And all-time high! Whoa, hold it. Maybe something more bullish. Bullish? I mean, it has to be out of this world. No. What we really need is something seriously next level. Now that's next level. Sigurado ako, tuwang-tuwa yung mga nanonood maliban sa natamaan. Pero
ito, binabanggit lang naman namin para matuto tayo and hindi tayo maging biktima din sa mga scammer dyan. No? So, Bel, welcome back. Yes. Isa sa nagpapahina ng those who are engaged or involved in network marketing, yung mga rejections. No? Yes. Objections, rejections. Para sa'yo, no? In your stint with multi-level marketing, give me 5 of the objections na para sa'yo ay palagi na lang talagang hindrance to succeed. Okay, so, grabe, ito palagi ko po ito naririnig, no? Sa mga nakakausap kong tao. Takot sila because of they thinking na ito ay scam, ito ay pyramid, something ganyan, no? And of course, hindi lang yan, no? Natatakot silang mag-failed. Hindi pa sila nag-start. Yung failure na kagad. Hindi, kasi may nakita nila yung kaibigan na nila na nag-failed eh. Ang tanong niyan, isa lang, di ba? Are you going to stop your dream from being realized because you are looking at the mistakes and failures of others? Yun lang naman, di ba? Bakit siya pumalpak? Bakit siya nag-fail, di ba? So, yung mga activities siguro niya is, wala, papetiks-petiks lang. Yes, hindi niya talaga win-workout. At isa pa sa madalas kong marinig, ay, hindi ko linya yan. Busy ako dyan. Ay, busy ako palagi. Ito ha, nung nag-aral ka, college, no? Di ba? Engineering. Wala naman tayong alam eh. Pero nag-enroll ka. No? You spent 4 years. Pero nagawa mo. Samantalang itong network marketing, 5 subjects lang yung aralin mo, yung binanggit ko kanina. Di ba? Busy pa daw. Anong busy? Isa din yan, di ba? Actually, hindi ako naniniwala sa word na busy. Ay, nako. Ano ba yung ginagawa mo at busy ka? Let's enumerate. Ano yung mga activities mo, di ba? Karamihan sa successful na multi-level marketing at talagang may fellow online franchising ay lahat po sila pinaka-busy tao. Pero naging successful sila. Kasi iba yun, dalawa yun, Bel, para sa akin ha. Iba kasi yung business than being productive. Yes. Kahit busy ka, pero yung ginawa mo hindi income generating activities, kaya yung productivity mo will suffer. Kung palagi ka lang nanood ng teleserye dyan, di ba? Laro ka lang ng Mobile Legend. Yes. Walang mangyayari, di ba? Tama po. Hindi lang po yan. Yung iba, ang gusto nila, kung sasali sila dito, ang gusto nila is i-sharean mo na muna sila. Parang ginawa ko yan before. Grabe, dami kong tinulungan. Naranasan mo ba na sinabihan ka na, sige, mag-join ako kung ipakita mo kung gano'ng kalaki yung kita mo? Yes, opo. Diba? Yan ang mga abangers. Mga abangers. Nakaka-relate ba kayo dyan? Kumusta kayo dyan? Okay lang kayo? At hindi lang po yan, grabe yung isa sa mga objections na naririnig ko dito sa industry na to is yung palagi silang yung palaging, yung takot ba nila na akala nila pag nangyari sa isang company, kala nila mangyayari din dito sa company na to. Parang gano'n, no? At saka yung mga products, yung mga products, no? Palaging ang daming iimbestigahan mo na products, kung registered na yan, kung ano na yan, something ganyan. So, hindi naman yung makakapasok dito sa UAE. Hindi naman yung kumpleto ng documents. Exactly. Bago mo paaralin yan, inaral na yan. Ang marami. Opo, hindi naman yan basta ilalabas. At hindi lang po yan. So, hindi rin yung mga binanggit mo po kanina, no? Yung aside from dun sa nag-expect yung hindi pa sumasali, nag-expect na agad sila ng mga rejections, nag-negative na kaagad sila. Alam mo, Bel, yan ang mga common object. Ang problema kasi is, itong word na pyramiding, they actually, just to make things clear, di ba? Yes. Mali lang yung interpretation nila sa pyramiding na word. Kasi pag binary, left, right, and then kung meron kang another downline, another 2, so lalaki. Yun ang interpretation. They consider it pyramid. Pero kung tutuusin mo, na-misled sila. Everything, any organization is run through a pyramid, di ba? From top to the bottom, may GM ka, department heads, tapos mga ordinary employee. Even sa simbahan, that's run by pyramid, di ba? May bishop, tapos may mga obispo hanggang sa ibaba, di ba? Even in a family. Pyramid din yan. Sino ba ang boses ang naririnig? Ama ba o ina? So, nami-misinterpret nila. Alam mo, nakaka-trauma sila dun sa mga common terminology. Terms ba na alam mo yung
pag sinabing pyramid, alam nila masama. Masama na. So, but usually sa MLM naman po, hindi naman ganoon eh. No. Hindi naman kasi, yun yung tunay yung iba kasi, eh. mali kasi yung term na ginagamit nila. Because pyramid is a structure, no? Yes. It's just a structure. So, yung binigyan lang ng wrong connotation yung word na pyramid, no? Kaya, lalo na pag walang alam sa network marketing yung kausap mo, tapos hindi nagre-research, kaya may fear sila sa word na pyramid. Doon sa mga nakikinig ngayon, nanonood ngayon, so yung pinag-uusapan namin ngayon ni Kuya Rico is to let you educate talaga na kung meron ka man ngayong mga hesitations, may trauma ka na nangyari sa'yo, na naging biktima ka ng scam, o pyramid man yan, o whatever man yan, hindi ka nag-iisa. We've been there also. Pero wag mong kayaan na maging na yan, yung hindi ka nagagalaw, yung mag-stress ka na for that, dahil may mga magagandang merong maganda. May mga tamang grupo na naghihintay sa iyo ngayon. Huwag na kayong, yung iba kasi is, meron ng hesitation dahil sa bad experience in the past. At saka, huwag kayong matakot. Attend kayo ng mga orientation. Attend kayo ng mga trainings. Alam mo. Para hindi kayo alam mo, meron akong concern dyan, Bill, kasi hindi lang naman downline yung hindi nag-a-attend eh. Ito yung common scenario sa multi-level marketing. Upline. No? Hindi nag-a-attend ng presentation dahil walang recruit. Marami yan. No, diba? Bakit hindi kita nakikita? Wala kasi kung na-invite, no? Kahit wala kang nang-invite, be there to master the subject. Yes. Diba? Yes. Hindi pwede yung wala kang na-invite, hindi ka pupunta doon. Naku, walang nangyayari sa'yo. Actually, kasi may progress yan. May progreso yan. Actually, dun sa team namin na mamaya, natin, may iba kasi yung concept na pag sinabi nilang networking, yung concept na yon nag-iiba na kaagad sa nila. Parang trauma kaagad sila. Ay, parang allergy na kaagad sila. Pag sinabi mo, networking ba yan? Ang tanong ko kaagad sa kanila, gusto mo ba ng networking? Ganun, no? Networking ba yan? Gusto mo ba yan? Networking. But the best in networking. But, mas maganda pa ito sa networking. Anyway, yung networking kasi ginagawa mo naman yan everyday. Babatiin muna natin yung palaging nag-share. So, ready ka dyan sa mga angels mo na greetings, ha? I'd like to say thank you for sharing. Chris Namukatkat, Donna Doyon, Dod Spitakti, Memiliones, Chupanes Quintila, Judeline Pajo, Wilsie Atasan, Eileen Danoco, Leng Exclamador, Raquel Mayo, Ivy Grace Aguilar, Elvira Simpron, Manuel Balistoy from Abu Dhabi, Nympha Sayed, Nico Atasan, and Emma Solano Abbas. Ikaw naman. Ay, grabe yan. So, hindi ko nakikita yung mga iba dyan, pero ang alam ko na andyan po kayo lahat dyan. Gusto ko din pong batiin ang Team Galaxy, no? Nakita ko si TL Neil kanina. Of course, si TL Kevin, and of course, si Ma'am Glyza. And the Shining Stars, Ma'am Junessa, of course, Ma'am Reyna, and of course, Ma'am Jovi, ayan, si mga taga-Sambuanga dyan, Doktora, ayan, no, so hopefully nanonood sila dyan, sina Sir, ang dami pa, sobra, ang dami-dami ko pang dapat i-mention. I-mention mo yan after, pagbabalik natin, stay where you are, folks, dahil magbibigay siya ng tips on how to succeed in MLM or direct selling after we pause for a break. Not bad, huh? I think it needs something. And all-time high! Whoa, hold it. Maybe something more bullish. Bullish? I mean, it has to be out of this world. No. What we really need is something seriously next level. Now that's next level. Maraming salamat at andyan pa kayo. Are we learning so far?
gusto kong batiin uli yung mga kasama nating nanonood. Oy, si Barangay Tanod at saka si Barangay Chairman, nanonood ba? Wala sila ngayon? Baka pagod sa kuan kahapon, sa inauguration. Oo. Sino pa bang gusto? Apollo Miguel. Oy, grabe. Kanina, tutok talaga. Apollo, grabe yan. Apex. Gemma Garcia. Hello, Juliet. Dami nating mga... Ngayon, ito na yung hinihintay. Ayan, Oo. Ano yung mga tips na pwede mong i-share, Bel, Ayan, ang sarap to succeed in network marketing? Tuto kayo. Actually, itong isi-share ko sa inyo is kung ano nangyayari dito sa amin, no? Sa team namin, no? Kasi actually, dun sa multi-level marketing na meron kami ngayon, wala po kami nung old concept ng network marketing na iniisip nyo. So, hindi namin ginagamit, hindi po namin yan ginagamit na ngayon because we discovered the most effective and very proven system na talagang mas kailangan ng tao. Na talagang kahit natutulog ka, mag-work for you. Oh, yan. Ayan, passive grabe. income, di ba? So para sa mga taong engaged in network marketing at mga baguhan, anong advice ang maibigay mo? Anong tip? Doon sa mga baguhan, of course, importante po dyan, lalo na meron ka talagang burning desire to do something, no? Ang ganda ng term, burning desire. Yes, burning That means desire. na naglagablab. Lumalagab-lag na desire because karamihan po kasi sa sumasali sa multi-level marketing is may burning desire sila, may mga pangarap sila to fulfill. Masyadong malalim yung deep why nila. Yes. Yan yung mga karamihan na yung mga retired na o minsan nasa middle yung mga age pa ES na. category. O minsan naman nagsisimula pa lang pero may mga pangarap sila pero they don't have millions na mag-start ng negosyo. Guys, dito po sa multi-level marketing o sa online franchisee, wala po kami ng old concept na nakagisna nyo dun sa networking kaya hindi po namin ginagamit yun. Kanina, just to let you educate lang. So, ngayon is, dun sa mga gusto, ito lang yung masasabi ko sa inyo. If you have that person, and kung may company ka man ngayon na nahihirapan makabangon kasi kailangan tanggapin natin yan. Hindi madaling makabangon ngayon. Di ba? Nag-back to zero tayo, no? So, ito po, meron po kaming proven and very effective system na naghihintay sa'yo. So, I assure you, makakaahon ka. Makakaahon ka. Kasi importante po is, katulad nung nasabi ko kanina, no? Kailangan yung company strong yan. Dapat talaga may ano yan, maganda yung ano yan, no? Maganda talaga yung system yan, hindi yung basta at dapat importante. Pag online yung papasukan mo, dapat meron yang sariling IT company. Of course. Yes. Makikita mo talaga kasi meron kasing tinatawag na self-replicating website. Diba? Doon naman yung office mo na virtual office andoon. Diba? Kung wala, madududa na tayo niya. Yes. At saka dapat may existing opisina yan. Of course. Oo. At ang sarap i-share sa inyo dahil magbubuksan yung bago naming opisina sa Philippines. Ayan, grabe, no? At saka importante po, dapat yung mga sasalihan nyo, yung leaders na yon, committed siya. Naalala ko tuloy ang ating TL April, no? Accountant niya, hindi kami magkakilala niyan. Nung sumali siya dito, so nakita niya na consistent ako dun sa ano ko, sa profile ko na talaga nagli-lead ako ng team, yun yung number 1. Dapat yung taong sasalihan mo ay may capacity na tulungan ka. Yung may puso. Yun ang maganda kasi, Bel, kasi kung may puso kang tutulong sa isang tao, even if you are rejected, no, you won't feel bad. No? Yes. Kasi sa isip mo kasi is, it's not my loss. Yes. No? Yes. Kawalan mo yan because I'm trying to help you. Diba? Yes, ngayon, kung yan talaga ang nasa isip mo at nasa puso mo, hindi ka apektado sa rejection. Yes, yes. Opo. Ayan, nakaka-relate yung team ko. Ang ganda ng ngiti nila kanina, no? Yung lahat na diniscuss namin kanina, kung ikaw ay yan, kung ikaw yung mga taong yan ngayon na naghahanap pa ng tamang grupo, dito, lalo na dito sa UAE, ang hirap kausap ng mga tao dito kasi takot. May fear sila na tuwing kakausapin mo, baka ano yan, baka gano'n, iniisip agad nila, no? So I guarantee you, andito na kami sa Tibon, ayan, no? Na andito kami, itong mga mukha na to, mamaya, papakita ko rin yung team sa inyo. So, tamang company, tamang grupo, tamang mga taong sasamahan mo, I'm telling you, dire-diretso ka. As long as you have a growth mindset,
No? Yes. Kasi importante yun na, yun bang kung sa Japanese term pa yung Kaizen, continuous improvement, di ba? Huwag ka talagang MBS na masyadong believe sa sarili, di ba? Na, wait, magaling na ako, pwede na ako. Kung ikaw ang magsasabi. Tama. At saka wag judgmental. Oo. Wag judgmental. And have a self-mastery. No? Yes. Yung sariling pagsisiyasat na, ano ba yung mga skill o knowledge na kailangan mo to succeed in the business? Yes. Dapat, kung ano yung, ito halimbawa, ito yung kailangan at ito yung meron ka. So, work on the gap. No? Yun ang, kasi kung if you're working on the gap, madali lang tayo mag-succeed yan. Opo. At saka hindi lang yan. Titingnan nyo rin kung sino yung yung sinasamahan nyo, kung ano ba yung ginagawa nyo everyday. Ito ba yung makakatulong sa akin? Ito ba mag-grow ito sa akin? Dapat may mga existing program na everyday talaga consistent na sila. At hindi lang yan, importante yung mga may-ari ng company. Of course. Yun talaga, no? Kasi Boss Joe, Boss Carl, grabe, love ito, ko po namin. may maganda pa tayong i-advise sa kanila, no? Kasi, yung iba kasi, pag yumaman na, no? Malaki na ang kitaan, nag-change din ang lifestyle. Hala ka dyan. Oo. At saka, yung kitaan mo, no? Sabi ng kumpanya na, if you will succeed, pag ito yung mga downlines mo, ganito karami, ganito kita, we will give you a luxury car. Diba? Pinapaganda mo lang ang image ng company. Di ba? Dapat, magkano yung luxury car? Ferrari. Di ba? Bakit ka bibili ng Ferrari just to make the company look good? Dapat isipin mo yung future mo. Di ba? I-save mo yung pera para sa future mo. Invest it. Hindi yung bibili ka ng mamahaling kotse para lang image ng company. No, na ito nagbibigay dahil kumilos ako. Nako, walang mangyayari sa iyo. Depende naman po kasi yan Sir Rico, yung depende kasi yan kung may kakayanan naman talaga na kaya mong kumuha ng luxury car na yun at you're doing it for your team. At kaya if you are doing it for your team, para kung pogi points. At kung yun ay ginagawa mo yan for your team, at yung luxury car na yan talaga is nakakatulong para umangat lalo yung iba kasi nakaka-boost din po yan. Pero ito. So, let's nag-depreciate yan, ha? Hindi yun na nag-a-appreciate pa yan. Yung car nag-depreciate what kung bigla kang napauwi? Nawalan ka ng trabaho, di ba? So doon mo ma-realize na sana yung binili ko ng Ferrari, in-invest ko na lang sana, no? Para pag-uwi ko sa Pilipinas, may pera ako. Yun yung sinasabi ni Kuya Rico na kung meron ka na lang din namang pera. So, i-maximize mo na yung kitaan dito sa MLM. So, kung halimbawa, sa amin kasi, although hindi ko pa naman dito dapat i-mention, no? Ako po talaga minaximize ko, nilagay ko po talaga lahat kami. Dapat talaga mag-attend ng financial literacy seminar. Kasi nag-multiply po yan yung leveraging system. Bukod sa naduduplicate ka with your leaders, pati po yung income mo, nagmumultiply din po yan. Yun yung gusto niya sabihin. Importante po yun. So, dun sa mga naghahanap ng opportunity ngayon, kung nakita nyo na rin maganda yung company, andyan na rin yung produkto, world-class, worldwide pa, may proven system na yan. So, wag na kayong mag-double thought. At saka, work on it. Avoid distractions. Dapat focus is the name of the game. Yes, hindi lang yan. Sa franchising, yung online franchising po, wala po yung concept ng MLM. Gusto ko siyang i-clear, no? So, yung sa online franchising po yan, yung po yung mga pure entrepreneurs, yung mga talagang business-minded na gusto lang talaga nilang mag-focus sa isang certain concept ng business. So, kung ang company po ninyo ay meron yung mga ganyan, so katulad ng company na meron kami ngayon, lahat ng kailangan ng tao, lahat ng ginagawa ng tao, pagkakakitaan mo, so, wag ka na magdalawang isip, dahil yung company na yan, dadalhin ka niyan hanggang sa dulo ng laban mo. Ito, we will discuss, kasi magbibigay ito ng tips about franchising. So stay where you are because we will be right back. Not bad, huh? I think it needs something. And all-time high. Whoa, hold it. Maybe something more bullish. Bullish? I mean,
It has to be out of this world. No, what we really need is something seriously next level. Now that's next level. Welcome back! Malapit na tayong magtatapos. So, before we finally wind up this episode, gusto kong pasalamatan yung palaging nagsishare. No? I'd like to thank Ekay San Martin Babala from Kuwait, Desa Casinilio from Kuwait, Donatan Romy from Qatar, Leo Maniala from Dubai, Elton Bautista, Acer Banson, Nora Manligues, Emil Garcia, Irene Mahilom, Madeline Luneta from Carmen in Agusan del Norte, Ronald Orlando from Bahrain, Jimel Al-Madhun from Saudi Arabia, Elisa Manyalang, Max RT, Michelle Minor, Lord Julian Palma from Oman, Annalyn Alaras, Jewel Pincel, Francis Haranilia. I also would like to thank Altia Milioso, Rodora Capono, Nisba Ulama, Jeanette Esperanza, Elmer Lingad, Rebert Aisali, Babe Sarnilio Tan from Singapore, Oliviana from Cagayan de Oro, Myra Gonzaga from Taiwan, Miles Dasa from Davao City, and Fatima Mendoza from Abu Dhabi. Oh, magbanggit ka ng mga... Ayan, ang dami na, nabanggit ko na yung iba kanina, pero sa lahat ng Team Global po, sigaw-sigaw naman kayo dyan, no? Buong Analista Worldwide, grabe. Global We Care, ayan, families, love, mahal ko kayo, alam nyo yan. So, ayan, doon na tayo kanina, ito, no? I also would like to thank Paula of Bintaha, Mirasol De Claro, Angie Lusada, Elton Lipanta, Eva Valverde, Frankie Boton, Ninya Narwani, and Benz De La Rosa, yung designer, and Visa Katrina as well, and Nino Alcantara. Maraming salamat. And of course, sa mga kasamahan ko, memention ko na rin dito, TL Chris, ayan, TL April, TL Len, and of course, si Ma'am Cindy na talagang grabing mag-support, masisipag po yan mag-support. Yan. Tips. Ano yung tips na final tip na pwede mong ibigay? Ito yung pinakamasarap. Online franchise. Ito po yung na-discover at the midst of pandemic. Huwag mong isipin na alam mo na yan. No. Kasi wala pang nakakaalam kung paano ito patatakbuhin kasi during pandemic lang ito lumabas. So ito po ay napaka-doable. Meron po kaming walang jurisdiction, walang boundary. Global market, ready na. May proven system na yan at sobrang effective siya. It's created already. 115 Millionaires Club from Eralista pa lang yan. And of course, hindi lang po yan. Very friendly po yung system na meron po kami. May mga shop link, may mga online shop links po yan na naka-ready para sa'yo. So, sasali ka pa lang, meron kaming, overload previous promo na, sasali ka pa lang, meron na kaagad 200 return of investment. Teka muna. So, habol kayo dyan. Para sa gustong sumali, ano yung page na pwede nilang bisitahin or contact details? Of course, yung contact details, iiwanan po namin dito. Siguro ipopost na lang namin dito. Doon na lang, no? Sa comment box na lang, siguro. iiwanan namin dito para kontakin kami. So hanggang Monday po yung overload freebies promo namin. 200% return of investment, ibibigay namin yan sa inyo dahil ganyan po ka-generous ang company namin, ang mga big boss na talagang sobrang mahal namin. No? Boss Joe, Boss Carl, grabe yan, napaka-prominente, grabe yung mga connections. Yes. You are safe. So, grabe. I guess that's about it for this episode. Lifetime business. Bel, maraming salamat for joining me today at sa mga angels mo. At sa mga nanonood po, especially the 4.1 million followers of T-Bone, maraming salamat. Paki-share po. And please follow Tatak Pinoy Loud and Proud. Yes. We'll see you again next week. Love. Remember, standing out, speaking out will give you an opportunity to learn. Have a great weekend.